This is a very unique barangay kasi nga we are complying the rules and regulation of the university because they own the land. And also, dahil maraming tao, we have also to comply the rules and regulation ng isang LGU. Ang porsyento ng kahirapan sa amin is 70%. Ayan, malaki. Kasi ito institusyon, academic institusyon na sa academ ay mga pagtuturo as well as nag-empleo sa university. Outside the academ, ang population natin ay almost 50,000. And ang area ng ating siniserbistuhan ay 493 hectares. There are 5 barangays in UP. Barangay Cruz Naliga, San Vicente, Old Capital Site, Butukan, and in the Barangay P Campus. Bilang po ng barangay, I have to be suited for the position, the accountabilities, the visibilities, and the commitment to the community. Isasamuha kasi namin sa university because they own the land, ano? Okay, we're allowed to put up our temporary shelter, especially the empleyado. Pero with the MOA, with the waiver na if the university needs that land, you have to eject voluntarily. Dito po sa Pook Arboretum, lahat po ng bahay dito ay may kanya-kanyang CR. So, dati po kasi wala. Dito po sa aming lugar, sa Amorsolo, apat po yung CR namin sa 4 na bahay, pero po, isa lang po yung septic tank namin doon. Share-share na po kami doon. The other administration before, dito sa CP Garcia, saka sa Village C, I requested na mabigyan ng potable water. Kasi nga, marami nakasakit, diarrhea, tapos yung sakit sa atay. Naging solution doon ay yung pag-ano ng tubig, bibili na ngayon ng mineral water. Marami ng sistema as of now. Pero before, wala talaga. So, yung ating LBM ng mga bata ay so rampant na minsan ay namamatay. Yung pag-transport ng tubig, are you sure it's very hygienic system? Hindi. Kasi nga, how about the container? Yung ba'y hinugasan? So, how about the traveling? Was it covered? Yan ang kinatatakutan ko. That's why I requested from the university na to allow us to put up a water system from the Manila Water, okay? They complied. Wala pa namang water dispenser nun eh. Wala pa namang mineral water nun. Mga infant ay, ngayon ay binibilhan na nila ng Wilkins, Absolute. Alam na rin nila. So, from there, natututo na yung mga health workers natin din. But still, we train them through the city health and other NGOs para ma-sustain yung sanitation about water. So, doon ang umpisa na wala nang LBM masyado, wala nang yung hepatitis A. At ang leptospirosis na lang talaga, after the Ondoy and the Habagat, may death tayo tatlo. Sa batas naman ng RA 9003, the proper segregation, everyone is complied to follow that batas. Doon sa cleanliness na yon, doon din makikita how sanitized is our barangay. If you look around, wala ka namang nakikitang piles of basura. Lahat ng pagtatapon ay it's according to the system na isang araw sa hindi nabubulok, 2 araw sa nabubulok. Dito po sa Pook Amorsolo, sa UP Campus, pinatutupad po namin dito ang pagsisegregate ng basura. Ito po ang
nabubulok at dito po ang hindi nabubulok. It is very easy to think na how to handle the waste, pero napakahirap na gagawin. Some other people, yung parang nangaasar. Though napaka-strict ang compliance ng segregation, still people are throwing altogether waste. Na pag nabuksan ko yan as a punong barangay, I have to remove that sack, put it back. Makikita mo kung kaninong may-ari yun eh. Pagka gano'n ang ginagawa, dinadala ko sa kanila. So many troubles encountered. Minumura ko, hindi ako na raratel eh. Imbes, I have to be strict. I have to follow kasi a good leader is also a good follower. So kahit na minumura ako, still, ilalagay ko sa kanila until such time na sila ay nag-comply na rin. At nag-sorry pa sila. Mayroon kaming MRF. Very successful yan. Nagkaroon kami ng composting na lahat ng household na nabubulok, talagang inano natin doon. Nung marami na kaming products, ang aming mga kliyente ay from Cavite para i-ano sa palayan nila. Tapos sa co-op, nilalagay namin sa co-op para 15 pesos per kilo. Without MRF, no matter how good I am rolling the constituents, kung wala kaming MRF, it's useless. So, binigyan na naman kami ng 500 square meter. Hanggang nakita kami ng DA, Department of Agriculture, sa mga itatanim. So, itinayo yung greenhouse gardening. Sila na yung nag-maintain paano hindi matuyo. And, yung product nun, ay pinagbibili namin. Ito po yung shelter namin na bigay po ng DA, Department of Agriculture. Dito po namin dinudurog yung mga dahon na ginagamit po namin na fertilizer sa mga halaman. Ito po yung mga halaman namin. Meron po kaming sili, kamatis po, tapos mustasa, may kangkong din po, talong, tsaka palaya. Yung mga hina-harvest po namin dito, pag may po humihingi ng mga kapitbahay, nagbibigay po kami, tapos yung iba naman po, binebenta po namin kasi para po rin sa amin po yun, tsaka sa barangay namin. Bali po, ang gawa po, naghihiwalay po kami ng basura, yun po, merong araw na kumukuha ng basura namin na nabubulok at hindi nabubulok. Dito sa sa MRF, mayroon tayo sa academ under Professor Arman Basud. Na itong dito sa CP Garcia, sa Stud Farm, ay tulong-tulong kami na i-develop yan. It will be converted into a big segregation MRF. So, lahat ng waste ay wala na yung barangay, wala ng UP. Lahat ay pupunta na ron. With the help of our workers also, sa workers ng university, doon na kami magkakaroon ng composting.